Proverbs 16:3. Share your plans with the Lord, and you will succeed. We all want success. People need success. But there is a path, there is a way to success. There are multipliers of success. Ano ba ang nagpaparami sa mga tagumpay, nagpapaganda, at kung minsan nagpapadali? Lord, thank you that you're the God of success. And we pray that you're going to enlighten us, teach us more, give us deeper, higher, wider understanding of the methods to be successful in life. Nawa, Panginoon, kayo po ang mangaral sa amin mga profesyon, sa aming spiritual growth, sa aming emotional life, family life, lahat ito, Panginoon, turuan mo kami upang maging matagumpay. Mabunga, all for your glory. We thank you, Father, asking you to be our speaker. In the name of Jesus, your Son, our Lord. Multipliers of success. True spirituality, true godliness should lead to a very fruitful and a very successful life, because Jesus says, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the fullest. It is the intention of God through Jesus that we all become very fruitful and successful. But one multiplier of success is knowledge. Karunungan, kaalaman. Outstanding education is very important, which could be informal or formal. May mga merong formal education, they go through schools, through various ways of learning, pero marami ring informal ways to be knowledgeable, to observe, to learn from the experienced, to learn at the seat of masters. Lahat yan, education. Proverbs 4:5-8. Get wisdom, get understanding. Do not forsake wisdom, and she will protect you. So mahalaga, natututo. Kaya mahalagang nag-aaral hindi lang sa mga formal teachers, kundi sa ating elders, sa ating co-workers. At sabi nga ng desiderata, even the dull and the ignorant, they too have their story. Lahat may maituturo sa atin. Kahit yung itinuturing ng iba na hamak, mababa ang kalagayan sa lipunan, pero kung specialization niya ang isang bagay, lagi yun ang ginagawa niya, marami tayong matututunan sa kanya. So get wisdom. Always learn. Which is important, be teachable. Be willing to be told, to be corrected, to be taught, to be tutored, to be guided, to be taken by the hand. Dapat huwag lagi mag-alam-alaman. Marunong tayong manahimik para makinig sa marunong at nang lalo tayong maging marunong. Proverbs 3:1-2, My son, do not forget my teaching, for they will bring you prosperity. Hindi magic na pag tinuruan ka, magkakaroon ng prosperity. But you're able to eliminate right from wrong. You're able to minimize mistakes. You're able to maximize correct deeds and decisions, which of course would lead to prosperity. Mahalaga ang tao marunong. Meron ng dalawang nag-uusap Nagmamagaling yung isa. Sobrang magturo, sobrang magyabang, ang dami-dami niya kasing ng pag-aralan. At sabi ng kausap niya, if you're really smart, why are you poor? Hindi nakakibo. Kasi dapat kung ang galing-galing mo, di dapat maluwag ang buhay mo. Dapat kumikita ka, marunong kang magparami ng mga binibigay sa'yo ng Diyos. Galing-galing mo magturo dyan, tapos wala ka makain. So dapat marunong tayong makinig. Hindi yung kung marami tayong academic units, kala mo kung sino na tayo. Proverbs 24:3-4. By wisdom, a house is built. Through knowledge, its rooms are filled with rare and beautiful treasures. Pag daw ang tao ay mahusay talaga, sunod-sunod ang ginagawa niyang tama, inevitably, giginhawa siya sa buhay, magkakaroon siya ng mga magagandang bagay sa buhay. Kasi ang talino, nakakapagpayaman. Of course, that is applied knowledge and wisdom. Meron naman kasi ang galing sa teorya, pero hindi applied.
Ang nagkakaroon ng ginhawa sa buhay, yung ina-apply yung karunungan to productive endeavors. Endeavors that bring about fruits that you will need in your life. Ecclesiastes 7:12, wisdom is a shelter as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this: wisdom preserves those who have it. So meron daw na ang kayamanan niya ay karunungan, shelter yan. Kanlungan yan sa buhay. Meron naman ang kayamanan niya ay pera talaga, shelter din yan. Pero iba na daw yung marunong na, yung mayaman na marunong pa. Kasi yung mayaman na marunong ang mananatiling mayaman. Pero yung yumaman na hindi marunong, babalik sa kahirapan niya. Kailangan marunong ka mag-preserve ng wealth. Kaya may mga one-day millionaires, mabiglang yumaman, mahirap uli next week. Kasi hindi sila marunong, mayaman lang sila. Pero yung hindi mayaman na marunong, yayaman yun. Kaya between yan naliligaw sa'yo, ang yaman-yaman, tapos mama na lang pala. Lulusta yun, mauubos yun. Meron naman, walang kayamanan, pero madiskarte. Yun, ang mas meron pang future mo. Because wisdom makes and preserves wealth. Do not equate poverty with spiritual growth and development. Hindi mo sasabihin, kasi kaya ako pobre, kasi maka-Diyos ako kasi spiritual ako. God wants you to be prosperous. Pero hindi instant, hindi magic, hindi nadadaan sa kadadasalan, kaayuno o kahiling. May way, yan ang pinag-aaralan natin. What is your way to progress? What are the multipliers of success? Kahit yumaman yung fools shorten their mayaman status. They cannot be mayaman for long pagka hindi sila marunong. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Nakakasira talaga ng buhay ang kawalan ng karunungan at kaliwanagan. At ang tao hindi dapat tumitigil mag-aral. Meron ako isang kilala, pabulit na niya sabihin, pwede na ako umuwi, may natutunan ako. Kasi everyday ang goal niya may matutunan. Kahit matuto ka sa labandera kung paano magkusot, may natuto ka sa isang baker kung paano magpaalsa ng tinapay, may natutunan ka, yaman ng yaman yung utak mo, hinahanda mo yan for productivity which could lead to prosperity. Another multiplier of success is significant specialization. Kailangan hindi sabog. Kailangan hindi kalat. Meron nagsasabi, huy, dapat maging national scientist ka. Dapat maging national artist ka. And the answer is, yung mga ganyan, dapat teenager ka pa may ginagawa ka na para magpunta ka doon sa ganung award. Kasi hindi pwedeng 40 na, 50 na, tsaka ka pala magsisimula. Lifelong work para maging national anything. At dapat nakafocus ka. Gusto mong maging national artist, puro arts ang kakainin, gagawin, ipoproduce mo for the remaining siguro 40 or 50 years of your life. Pero kung may konti kang arts, may konti kang science, may konti kang ganito, tapos nagpamilya ka, bumuhay ka ng mga anak, hindi ka magiging national artist or anything. Nakafocus ka talaga dyan. In other words, if you really want it, you have to angle for it early on. Kasi hindi pwedeng biglang mangyari yun. Bunga yun ng lifelong work. So, to have a significant specialization in life, know your natural giftedness, then specialize on them. Ano ba talaga yung likas mong galing? Doon ka mag-specialize kasi doon ka magiging first class. Pwedeng mangopya ka, kung kopyahin mo yung career ng iba, pwede naman maging achiever ka rin doon, pero baka third class, second class, not first. You can only be first class when you're true to yourself. So mahalaga, bata pa lang, inaalam mo na ang galing mo. Kaya, nung araw, ewan ko ngayon, kung uso pa yan, pag fourth year high school ka, or its equivalent, may mga aptitude tests na ginagawa para malaman mo kung anong kurso sa kolehiyo ang pinakabagay sa'yo. O kung hindi ka bagay mag-kolehiyo. Kasi may ibang bagay pala para sa'yo. Yung iba na kasi hindi naman pang kolehiyo sila tapos pinipilit ng kolehiyo. Baka iba yung galing. Kaya pag nag-high school reunion, yung mga high school group nag-reunion, 20 years later, ang mayayaman yung mga dropout. Yung mga kulela at mga bulok tutorial, mga dishonorable mention, karamihan yun ang mayaman.
Bakit? Kasi sa pagda-drop out nila, doon nila nasundan kung ano talaga ang galing nila. Ang galing niya pala mag-welding. Naging specialist siya. Lahat ng barko sa mundo siya nag-weld. Meron siyang welding company, yumaman. Yung sobrang galing at talino, lahat ng pag-aralan, nalalaman, lahat ng kasi pinapasa. Gumraduate na, nakatatlong kurso na, nakagraduate na. Hindi pa rin niya mayaman. Kasi hindi naman napagkakaperahan yung kurso niya. So yung mga street smart, madalas yan talaga yung mga dropout mo, yung laging absent. Yun ang pag nakita-kita kayo later, yun ang kagagaling ka kaya yaman. Bakit kaya? Kasi napilitan silang sundin na lang kung anong natural talent nila kasi hindi nila ma-afford to pursue an academic program in their lives. But not all, ha? May mga sinundan yung academic life nila na umasenso rin at marami rin nangyari sa buhay. Pero mas marami yung kandidatong humusay ang kabuhayan doon sa mga hindi masyadong academicians. Kasi naman ang mga school natin ang gino-glorify, yung nagiging honor yung pumapasa yung mga obedient, di ba? Pag may award ka laging most obedient, most polite, most punctual, hindi na pagkakaperahan niya. Eh siyempre, ang gusto ng school, under control ka, kaya lalagyan ka na maraming medalya pag di ka pumikit po. Pinakamaganda ang posture pag nakaupo. Diba? Pinakapo, opo. Pinakamagaling maglinis sa mga desk. Lagi ka siyempre uutuin ng mga school, lalagyan ka ng award para lagi kang may dali-dali mo makontrol. Pero sa totoong buhay, mahirap maging productive pagka lagi ka lang sunod-sunuran. Pag hindi ka creative. Kasi ang gumagaling, yung nakaka-invento ng mga bagong rule sa buhay, hindi laging sunod lang ng sunod. Pero siyempre, sa ating mga pamilya, sa lipunan, sa churches, gino-glorify natin sobra yung submission to authority. Yung talagang yung para kang makinang sunod-sunuran. Kasi madali kang hawakan, pero sa totoong buhay mo, gagaling ka talaga. Magiging productive ka ba dyan? So, maging totoo sa sarili. At dapat tinitingnan natin mga anak natin, mga apo, pamangkin. Ano bang galing nito? Dito natin siya ihilig. Kasi ang puno, kung saan nakahilig, yaman doon pumunta. Yung pilit-pilitin. Psalm 139:16. With your own eyes, O God, you saw my body being formed. Even before I was born, you had written in your book everything I would do. So God ang nagdedetermine na magiging talent natin habang tayo nililikha pa lang sa ating sinapupunan ng nanay natin. At dahil Diyos ang nag-decide kung ano magiging talent mo, siya na rin nag-decide kung anong tatakakin mo landas doon ang assignment mo. At pag wala ka sa iyong assignment, mahirap mag-excel. Pag hindi ka talaga para doon, importante. So start early. Be consistent. Para may mangyari, kailangan meron kang specialization. Be faithful to your nature. Because when you are true to yourself, ang pinag-aaralan mo, yung talagang gusto mo. Ang ginagawa mo, yung talagang gusto mo, then you will not work. All your life, you will play. Because when your work is something you like, it is actually play and not work. Ephesians 2:10, for we are God's